Dahil sa sobrang init ng panahon, nag-decide kami mag-swimming at ito ang paraisong gusto namin puntahan. Lumarga kami ng mga 5 AM kasi dapat maaga kami makapunta doon. 4 AM kasi usapan namin, kaso usapan lang at hindi na natuloy. Ang problema kasi, hindi na sila nagpapapasok kapag lumagpas na sa limit ang mga taong nandun. Isa pa sa problema ay hindi ako nakapaghanda ng ayos. Yung brake ko, hindi na paayos kaya mahina. Chain ko, walang langis. Kaya sana walang mangyari na hindi maganda. Sa unang kilometro pa lang ay nakatulala lang ako at walang masabi. Nakatok pa kasi ako. Tapos sila, wala na nga ang tulog, excited pa. Kaya habang nasa sipay pa ay nagkararahan na sila. Eh ang kaso, kakanan dapat kami dito sa may moonwalk. Uy, sana sila? Lumagpas! Uy, lumagpas sila! Uy! Lumagpas sila! Uy! Habulin mo nga! Lumagpas! Ang kaso, ang layo na nila kaya medyo natagal ang paghabol sa kanila. Kapag pupunta ng C6 ay parang wina-warm up na kami ng konting paahon dahil papatayin ata kami mamaya kaungan sa tanay. Kaya makalagpas sa SMB Butan, intersection at palusong ay nakadating kami ng C6 na medyo warm up na. Maganda yung bike lane sa C6, nakaiwalay siya sa kalsada. Maganda yung lights, maganda din yung views niya sa Laguna Lake. Kita-kita pa nga yung ilaw sa lugar na papatay sa amin mamaya. Habang nagbabike, may malakas na tumunog sa harap ko. Tumama si Banse sa bato. Kala namin sa may pedal lang. Yun pala pati sa gulong niya natamaan. Kaya ayun, flat. Malambot yung ni Bansek. Wala yan. Inabot kami ng liwanag sa pag-aayos. Kasi di matanggal yung adapter sa pito ni Banse. Kaya mahirap siya maayos kasi yung interior hindi matanggal sa rim. Bale, inabot kami ng 35 minutes sa pag-aayos. Kaya inabot kami ng araw tapos ang ganda pa ng sikat ng araw. Parang si... Gagot si Jesus! Uy, mababa na si Jesus! Si Daddy Jesus, gago. Gago, mababa na. Mababa na si Daddy Jesus eh. Anong magagawa ko? Ang ganda naman talaga. Parang gusto ko na lang magpabangga at umakyat sa langit. Anyway, edi kami dumiretso na. Nakaramdam din ng gutom ang mga bata. Kaya 7-Eleven muna. What should I buy? Nakakailan na tapos? Ha? Nakakailan na? 20 plus. 20 plus na par. 24. Parang ano lang yan. Ano sa atin ng Gambaliti Falls. Pero mas malala ang Balete Falls. Dire-diretso kasi patasan eh. Ayan, biglaan eh. Kaya naman lakadin yan, maikli lang naman. Dalawang kape binili ko para heart failure ang cause of death. Magkano yan? Matapos makakain, larga na ulit. Makalipas ang ilang kilometro, may nasiraan ulit. Natanggal kasi chain ni Acer kasi umaalag yung crankset niya. At nasiraan na naman po kami. Ito na naman. Kaya habang nag-aayos, nag-selfie-selfie muna ako. Hindi pa fully ayos yung bike ni Acer kaya nagtingin-tingin kami ng bike shop na bukas na sa ganitong oras. At dahil doon, hindi siya mapagharurot. Matapos ang masaya at mahabang patag ay binigyan na kami ng matarik na bakyat. Yaangas ang bata, tumukod na at nanghingi ng tubig. Ha? Oo. Kapalit ng paghihirap ay nabigyan din kami ng magandang lusong at na-enjoy ko naman. Oh my God! Oh my God! Diretso? Habang nag-enjoy kami, merong isa na sa halip na mag-enjoy ay napalitan ng kaba at takot dahil natuluyan na yung bike niya at muntikan na niya makilala si kamatayan. Buti na lang merong rider na tumawag sa amin kaya bumalik kami.
Nalaglag sana ako sa bangin. Bali nangyari? Lumitaw na yung chain. Naputol. Tapos yung malalaglag na ako sa bangin, pinut-break ko, nag-skip ako. Tama na. So, tinatanggal ko agad yung Delikado din yan, no? Takas niya, no? Bakal-bakal po muna babagsakan mo. Hindi maayos yung chain kaya tulak-tulak muna sa isa. Ang kaso, kinuha ni Acer yung isang sapatos. Pang foot brake lang daw. Yung cleat shoes niya kasi parang nasunog. So ayun, isa lang sapatos ko habang naghahanap ng bike shop. Ang ina, gusto ko sana kahuli, no? Ang ina. Ayun pa naman yung habol ko dito. Habang may kinakausap kami na magte-tricycle, may lumapit sa amin na isang good Samaritan at nagalok na tumulong. Ay lang, rito lang, malapit lang. Ito mga 500 meters lang. Ayaw kong buhatin, iaangkas na kita, sumunod ko lang sila. Parang hindi ka na nahihirapan mag-aangkas. Tinutulungan ko lang kayo kasi bikers din ako. Ano po, sure po, Heso? Sure kaya meron doon? Sige. Siyempre, Meron na. wala kayong maalaman dito kasi walang shock dito. Doon, may posibilidad. Kaya nga, 500 meters lang. Tara. Kung hindi nyo na kaya, antayin nyo na lang kami dito. Ha? Cellphone mo, malaglag. Ibigayo ko hapon eh. Pinawitihan pa nga, hindi ko kaalam. Nakapix siya ba? Bakit? Mga bata pa. Ilang taon na kayo? Ito 20 ako, 21. Mag-fix. Kung sino ko man, Lods, isang malaking thank you. Sige po, una na kami. Get up on your feet, this is a shakedown. Order up that beat just like it's takeout. Show me you got soul inside those new shoes. And you can rock and roll with an attitude. So good, so fresh, just the way you like it. Just the way you like it. So good, so fresh. May bayan pa ba? Dahil sa daming aperya, inabot na kami ng sobrang init ng araw. Kitang-kita naman kung gaano kainit. Halos lumabo na yung video. Habang nagpapahinga dahil sa init, may nakita kaming foreigner na nag-i-hitchhike. So ask him, where are you going? At balak namin sana tulungan. Kaya binalikan namin. Balak sana namin turuan siya mag-tricycle na lang. Ang kaso, malayo daw pupuntahan niya at hindi niya daw kailangan ng tulong. Kaya umalis na lang kami kasi inubusan na din ako ng English. Tapos may nakita kong dilaw na liquid sa 1.5 bottle niya. Nagtataka pa rin ako kung ano yun. Habang nag-iisip sa sobrang init at parang galit na araw bigla pang may sasalubong na matarik na akyatin. Yun, laspag. Buti na lang meron siya kaagad palusong. Kung hindi, patay na siguro ako sa heat stroke. Tara, uwi na tayo. Tara, uwi na. Pagod na ako eh. Buti na lang hindi natulog ka sa balita yung 10 kilometers na tagirap na. Oo. Parang gadoble. Kumain muna kami bago umiyak sa susunod na paakyat dahil ito na ang last at pinakamalala na aakyatin namin. At simula na nga po. Putang na. Ah, oh my God. Kala ko pa. Sa wakas. Oh my God. Pataas ulit. God. May pataas pa. Ang goal lang talaga namin ay makasurvive sa ahon na to patungong Daranac Falls. At malapit na kami. Malapit na bumili ng tubig. Siyempre, stay hydrophobic. Ilang ay sir? Kano? Padiretso pang packet yan?
Bakit pa yan? Malayo pa? So may Daranap Falls. Mga ilang kilometro. Sa sobrang tarik naman ay pati bike ko gusto nang bumalik pa uwi. Kahit sa paglalakad dito banda, sobrang hirap. Dinig pang pader. Kahit si Laser ay napatukod. Sa sobrang pagod ko, napapaisip na lang ako na ibenta na lang bike ko. Hindi na lang tayo sa wave pool. Sa dalawa. Lalakad na yan. Lalakad na yan. At napapaisip na rin ako kung anong pinaggagawa ko sa buhay ko, kung bakit ko pinapahirapan sarili ko. Matapos ang matagal at may impyernong pag-akyat ay Lugaran. Tumas. sa wakas natapos din ang paghihirap namin. Pero jokes on me, papahirapan pa pala kami ng natitirang 3 kilometers. Bigyan mo kuya, paano ako magtulak? Mag-perfect mag-tricycle. Kahit maglakad ang hirap, hayop. At nasisi pa ako dahil budol daw ako. Kala kasi nila puro patag at onting akyat lang. Well, tama naman sila. Sa sobrang hiling namin sa palusong pinagbigyan kami. Ang kaso, parang napasobra ata. Ako. Magdahan-dahan mo yan. Tapos ito nga pala yung sign na hindi namin napansin. Kung makikita nyo, kanina pa akong piga ng preno para tumigil. Pero di ako makatigil. Gago! So ayun na nga, a little accident happens. Tawag, baba na! Uy, tangina! Gago! Alambre! Sabi, dagdahan na. Hayop! Ang hirap na ito pakit pa maya. Matama ka? Hindi nakita ng ayos yung semplang niya. Pero ganito yung pagtumbling niya. Di ko kinaya. Ang ina. Bumaba na kayo. Sa paglalakad ay ang hirap bumaba. Para kaming hinihila ng bike. Kaya binay ko na lang. Lakad. At sa wakas, natapos din ang paghihirap. Nakasurvive din naman. At wala namang namatay. Well, muntikan lang. Saan ang parking ng bike? Ilangan ba kayo? Anong ba? Anim. I'm dead. Itong taon na to, wala pang kinukuha dyan ng mga ano. Nung nakaraang taon, Ano po? ang dami namatay dyan, mga nagbabike. Yung mga ang preno yung pa, ganun yung... Ay! 60? Pixie. Patay kayo. Patay kayo, gago. Muntikan na nga po kami. Apat. Nagbayad kami ng 100 para sa parking ng mga bike. Tapos mababa pa para makapasok. Saan? Dito ba? Dito? Pababa pa? Fuck! My goodness. Ang hirap pababa, ang hirap din ang pataas. Yun ako yayain. Dito, tabi na. Kaya hirap na nga umakyat oh. Pag pa may bike, hayop. Iiyak na lang ako. Bale, 75 naman yung entrance fee. Tapos 200 sa cottage. Bultong ulit! May namatay. Magteka ng mamatay. Lahat. Lahat kami muntikan na. Ako una, muntikan malaglag sa bangin. Di ko alam kung bakit na sa halip na magsasakyan na lang kami or commute. At kahit anong hirap at pagod namin ay dire-diretso pa rin kami sa pagbabike. Kahit nasukong-suko na habang nagbabike, lalo na sa paakyat, makapahinga lang ng ilang araw ay gusto na ulit magbike. Siguro dahil lumaki tayo sa paniniwala na dapat maging masaya lang tayo sa buhay at iwasan ng paghihirap. Kaya dahil doon pilit nating hinahabol yung kasiyahan, pero in reality, challenges is crucial for happiness. If you have everything you ever wanted without challenges, life becomes boring as hell. Kasi life is not all about happiness. It also includes every emotions, challenges, struggles, learning, and growth. And that's what makes life complete. Kaya nagbabike ako sa mga outing na pinupuntahan ko Kasi mas nagiging memorable yung adventure na pinagagawa ko.
Anyway, napadada na ako. So, ito ang pusa na nasigaw. Game. Crunchy na. Masarap kahit walang sauce. Masarap kahit walang stick. Uli! Lapit ko. Yung dildo. Ay,